Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na wala sa kanilang hanay ang nagsusulong ng government reset. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi mangyayari ang sinasabing junta. Si Ryan Lesigue sa sentro ng balita. Walang basehan. Ito ang iginiit ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa kumakalat na chismis tungkol sa pagbuo ng civilian-military junta. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malayo itong mangyari. Nababantayan aniya ng pamahalaan ang mga individual na nagtatangkang mag-recruit ng mga personalidad para sa tinatawag na alternative government. Ani Remulla, ang kahalintulad na destabilization efforts ay paulit-ulit nang lumulutang sa kasaysayan ng bansa. Pero hindi naman nagtatagumpay. Pero nakatutok pa rin ang security and intelligence units sa sitwasyon. Git ng kalihim, kilala nila ang mga sangkot sa exploratory discussions na karamihan ay retired o semi-active political personalities. Samantala, wala rin monitor ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang hanay na nagsusulong ng military junta sa gitna ng patuloy na isyu sa politika. Kasunod din ito ng pahayag ni Senator Ping Lacson na may ilang retiradong sundalo na lumapit sa kanya para sumama sa junta, bagay na hindi niya sinang-ayunan. Muling iginiit ang AFP ang kanilang pagiging tapat sa konstitusyon kaya't hindi sila nakikibahagi sa itinutulak ng iilan na military-based reset na pamahalaan. Wala pong puwang sa Republika ang extra-constitutional shortcuts whatsoever. Hindi po ito parang isang video game na pwede pong nating i-restart. So I would go back to that premise na wala pong restart plot within the Armed Forces of the Philippines. When we use a chain of command, loyalty to the chain of command, it's not just loyalty to the who sits on top, but basically it's the structure of these commands that are being followed. Nakahanda naman ang sandatahang lakas na makipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Philippine National Police kaugnay ng pagsasampa ng reklamo laban sa mga patuloy na nagpapakalat ng fake news sa militar para mag-udyok ng gulo. Ang trabaho po ng AFP ay magtanggol ng bayan, not to fact-check recycled videos. Pero kung may mali, kailangan po namin itong ituwid. Allowance increase for only one person? Hindi po. Every AFP personnel ang tinutukoy sa 2024 video. And as for the 15 billion ghost projects, malinaw po, DPWH ang may hawak ng TICAS funds. Wala pong multo sa AFP. Ryan Lesigue para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.